Hello Captain at Don Bell fans, solid proof ha na patunay mga customers no legit na resibo na si Alden ay mas special kay Kath mga kasembreros dahil sa ginawa niya kahapon no at si Alden talaga nananalo sa puso ni Kath mga kasembreros. Tapos Alden inangkin si Kath no. So malalaman natin ang mga detalye mga kasembreros. Unahin ko ito, congrats pala ha kay Baby Angel, no, na bunso ng Falkerson. Kasi nanalo pala siya no, ng academic award kahapon mga kasembreros. Nag-aaral pala siya sa post ito ni Riza sa kanyang Instagram story. Nag-aaral pala si Angel no, sa Miriam College sa Nuvali, sa Laguna mga kasembreros. Nakapunta na kami dyan sa Nuvali dati. Maraming subdivision dyan maraming mga real estate mga kasembreros sa Nuvali din at saka maunlad ang Nuvali mga kasembreros. So shinare ko lang. So congratulations no kay Baby Angel. Tapos mukhang naghahanda si Kath kasi sa isang post dito nire-ready niya yung kanyang fitness no. Nagji-gym siya dito mga kasembreros or nag-workout Tapos someone is teaching her or instructing her mga kasembreros para ma-maintain nga yung parang hindi ko alam kung gumagawa siya ng ng endorsement or siya po ay parang kasi kagabi to pinost ni Jepoy Jepoy Celebrity Studio no, maraming salamat po. Maintain ang body figure ni Katring mga kasembreros. Tapos binihisan siya ng red. First time ko kasi makita yung video na ito. Pwedeng throwback ito mga kasembreros no. This was posted by Meet Lulu sa kanyang kasi si Lulu 'di ba parang isa sa mga glam team members ni Ma'am Catherine. So dito nga ay parang may post na parang posing si Ma'am Catherine na nagji-gym kunwari nag-workout tapos naka-gray siya tapos nung sa last part ay naka-red siya no tapos binibihisan siya mga kasembreros. So hindi ko lang sure baka parang throwback ito mga kasembreros na kanyang brand endorsement no or commercial ads or ad video mga kasembreros. So maaring throwback ito. Hindi rin siya pwedeng hindi ko parang Anchorland or TCL something like that pwede mga kasembreros no na ganoon. So pero yun po no talagang fitness muna si Ma'am Catherine. So maybe a throwback. Tapos, si Ma'am Rica Peralejo, no, ang cute pala. Kasi nagpa-picture pala siya kay Ma'am Catherine kagabi doon sa may event nila sa Netflix nga mga kasembreros, no. Sabi niya dito sa kanyang caption ay mandatory Kath photo for my mother. So parang inutusan daw si Ma'am Rica Peralejo ng kanyang nanay no na magpa-picture kay attorney mga kasembreros. So iyon kung kaya nagpa-picture si Ma'am Rica Peralejo. So sobrang sikat ni Rica Peralejo no nung 90s. So parang nagbabalik pelikula siya ngayon na yun nga may gagawin siyang project with Netflix mga kasembreros na ipapalabas sa Netflix. So hindi ko lang alam kung anong title ng kanyang movie or ng kanyang series or something na basta palabas mga kasembreros. So yun nakita ko lang kasi nagpa-picture siya kay Ma'am Kath. So parang nakakatuwa na So parang born again Christian na nito no si Ma'am Rica Peralejo no. Tapos ay nakaasawa siya ng pastor no. Yun yung pagkakaalam ko mga kasembreros. So yun dito si attorney ay low-key lang no. Mag-ate na ito mga kasembreros. So actually may video siya dito mamaya si Ma'am si Ma'am Rica Peralejo. Try kong i-play ito mamaya no parang rin siya yung mga dati niya na pelikula and shows mga kasembreros kasi nagsimula daw siya parang 14 years old no sa showbiz. Tapos yun dito nung makakilala siya kay Lord ay parang huminto siya sa showbiz tapos ngayon nagbabalik siya mga kasembreros no. So magaling din to si Ma'am Rica no. Talagang award winning actress din po ito si
Ma'am Rica Peralejo, mga kasembreros. Tapos, next item natin. So, syempre, no, marami ang nag-feature doon sa tawag dito, sa may Netflix event ni na Ma'am Catherine and other artists kagabi, mga kasembreros. So, ang ganda nito, sabi niya, 3 hours ago, Beautiful Artist Philippines. Sabi niya ay kahit anong outfit ang suot niya, bagay talaga sa kanya. Ang ganda niya, grabe. So, papuri ito, no? Or appreciations, mga kasembreros, from random fans, mga kasembreros na nag-comment doon sa event nga ni na Ma'am Catherine kagabi or kahapon sa Netflix Philippines. So, yung mga aabangang mga tao dito, aabangang mga palabas, no, sa Netflix this 2026. Actually, hindi lang siya movies, may series, no, basta ipapalabas. Tapos ito, 10 hours ago, ito ay post po ni Tita Marilyn, no, mga kasembreros, nagpa-picture siya kina Mamaha, mga kasembreros, at Ma'am Catherine. So, si Tita Marilyn ay siguro, sabi niya, my girl, sabi niya. Hindi ko alam kung part ito ng production team ng Someone Someday or umattend kahapon ito na fan doon sa Netflix event. Tapos nakita niya at siya nagpa-picture, no? Kaya tarito kay Phenomenal Box Office Cinema Queen at siya kaya Ate Madge nga, no? Or kay Ate Maha niya, mga kasembreros. Tapos 5 days to go, mga kasembreros, ay aabangan na natin ang Stars on the Floor, mga kasembreros Season 2 ni Pops Alden, no? And by the way, ngayong araw nagkakaroon or nangyayari ang 8th anniversary ng Alden Trendsetter, no, or A-Team, mga kasembreros ni Alden. So, wala pa tayong gaanong video or update sa kanila. So, pag nag-post sila, i-update ko lang din kayo. And then, curious din ako kung pumunta si Alden, no, sa 8th anniversary ng A-Team, mga kasembreros, na sobrang loyal at solid fandom niya. Sir Alden din po, no, mga kasembreros. So yun, 5 days to go, no. February 10 ngayon, February 15 ay mangyari na at sisimula na, no, magsisimula na ang Stars on the Floor, mga kasembreros Season 2 ni Pops Alden. At kagaya ng sinabi niya kahapon ay gusto niya magulat muna siya sa kanyang sarili bago niya tayo gulatin kung siya po ay part ng production number. So baka sasaya ulit si Alden. Wag naman buwis buhay, Alden, ha, kasi ang mga tuhod natin. Natatawa ako dun sa parati siya pinapasample ni Ma'am Marian Rivera. Tapos go lang din naman si Alden. Yung on the spot na hindi kami papayag pag hindi nagpasample si Alden. Nauto-uto din siya ni Marian, ni ate yan niya, mga kasus. So wala nang choice si Alden. Wala namang choice si Tisoy kasi nga si ate yan yung nagsabi. So kahit na sumasakit minsan ang kanyang matuhod, ang kanyang katawan, ay talagang go na go pa rin si Phenomenal Box Office Cinema King sa mga on the spot na pasample ni ate yan niya. Sasayawan, mga kasembreros, no, sa Stars on the Floor. So abangan natin ito kung ano naman ang pasabog at saka katatawanan. Ang gagawin na mag-ating to, mga kasembreros, no? So alam natin na si Ma'am Marian ay talagang ate-ate, no, ni Soiti, mga kasembreros. So mag-aala next dong yan, no? Ang Kathleen din, mga kasembreros. We're also hoping and praying for that, no? So and Sunday na pala sila, no? Nagulat ako. Maraming salamat, kasombrerong Raquel. Chinek ko yung kalendaryo. O nga, no, 15 Sunday pala siya. Kasi inisip ko, diba dati siya, Saturday, no, yung kanilang time slot dati sa Stars on the Floor. So ngayon ginawa nilang Sunday, mga kasembreros. So yun, talagang aabangan din natin ito, no, 5 days to go ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito na-feature din, no, ang si Ma'am Catherine at saka ang Someone Someday cast kahapon, mga kasembreros, sa isang publisher din po, no, o article, mga kasembreros. So grabe, no, alam niyo yung trend ngayon, talagang mas inaabangan talaga yung post sa Facebook, no, sa TikTok,
sa Twitter or sa YouTube kaysa sa dati kasi 'di ba printed ads, mga magazines, mga tabloids, no? Parang yun yung talagang pinakasikat dati. Pero ngayon ay ang labanan ngayon ay ano na. Kasi dati rin parang bumibili yung mga artista bumibili ang mga tao ng posters, no? Mga picture nila Judy Ann, picture nila Wowie, picture ni na Julina Magdangal, ni Marvin Agustin, picture ni na yung mga 90s ba, no? And early 2000s, mga kasambres na Piolo Pascual, no? Basta mga pictures ng mga artista, ngayon talagang ano na, sa social media na talagang labanan. So nakita natin yung dito yung evolution, no, ng kumapa ng technology, ng ways of living ng tao. Ngayon, di ba, pag nagpo-post ka tapos mag-trending, pwede kang kumita, di ba? So dati talaga ang mga tao ay nagkukumahog na parang yung printed na mga materials talaga yung binibili pa ng mga tao, no? Mga newspaper, especially mga magazine. So ngayon yung mga magazine may mga bumibili pa rin naman, pero ang labanan talaga ngayon ay social media, no, na po-post mga kasembreros. So dito 5 hours ago posted by Kapamilya on Demand, "Look, the secret is finally out. Netflix Philippines just got a whole lot." Yon. Tapos sa picture nga ng cast, no? Hindi naman full cast ng Someone Someday, pero sina Mamaha, James Reid, Ma'am Catherine, si Ma'am Dali Dulo. Hindi ko alam kung lalaki dito si Ma'am Dali, no? Tapos si Sir Chad Vidanes, mga kasembreros. Anak yata ito ni ni Ma'am Cory Vidanes, na naging direktor, si Sir Chad Vidanes, mga kasembreros, na kung saan ay yun nga, direktor ni Kat sa Someone Someday, mga kasembreros. Tapos ito, si Donnie, no? Birthday ni Donnie ngayong araw, mga kasembreros. So, nag-post siya sa kanyang Instagram account. Naka-black and white yung pictures, no? Tapos parang compiled version siya. Dito ay sa taas, nagbo-blow siya ng cake, na may cake siya na dala-dala. Tapos marami sila dito parang advanced celebration yata nila ito nung dumalaw siya sa ASAP, no? Something like that nung Sunday, mga kasembreros, no? Ito yung nasa likod lang sila, or nasa backstage, mga kasembreros. So may cake si Donato dito. He just turned 28 ngayong araw, no? So kasama niya dito sa picture, of course, si dito yata yung papa niya, no? Parang wala pa. So wala pa. Sina Piolo Pascual, Vice Ganda, si Ma'am Bell, of course, no, andito, mga kasembreros. Si Alora Sasam, andito rin po. Si Eric Santos, si Jameson Blake, batong isa. Tapos si Alexa Ilacad, si hindi ko lang kung si KD Estrada, itong isa. So pero parang chosen people lang nandito, mga kasembreros. So parang si Nadine Lustre, si Chi Filomeno, andito rin yata, mga kasembreros, no? Tapos yung iba hindi ko ma-recognize, mga kasembreros. So si Alora, ayun. So yun siya, mga kasembreros. Pero alam ko parang pauna pa lang yan na post sa kanyang Instagram account, mga kasembreros, ng kanyang birthday celebration. So talagang happy birthday, Donnie, no? So si Ma'am Bell yata ay makikiselebrate din sa kanya. So abangan natin yung kanilang mga pictures and videos, mga kasembreros, later from this point, mga kasembreros. So yung ibang fans nila ay of course, no, talagang nag-post na rin, mga kasembreros. Pero yan po ay i-add natin sa next item natin, mga kasembreros. Tapos si Ma'am Catherine ay nag-post or pinost din siya, no, ng ABS-CBN Integrated News, mga kasembreros, yung kanyang Instagram post kahapon. 2 hours ago, sabi dito ng ABS-CBN Integrated News ay slaying as always, Queen K. Catherine Bernardo turned heads as she showcased her beauty and elegant ensemble during the announcement of Netflix Philippines' 2006 lineup. Catherine is set to star in the upcoming series Someone Someday alongside Maha and James, mga kasembreros. Tapos yung outfits nga
ni Ma'am Catherine doon sa, or outfit ni Ma'am Catherine doon sa kanyang pinost sa Instagram na black and white stripes mga kasombreros na, or checkered. So which is definitely elegante at classy mga kasombreros si attorney, no? So yun po ha. Tawag dito, abangan natin. Marami ang pwedeng mangyari, no? Hoping and praying talaga tayo na magkaroon ulit ng project ang Kathden. Although wala pa tayong nakikitang light, pero yung ilan na 1944, pag natapos na ni Ma'am Catherine itong kanyang Someone Someday taping at saka promotion mga kasombrero. So alam ko may panibago na naman silang movie alert, no? Especially ang Star Cinema mga kasambreros. So ngayon ay marami, no? Nagulat ako. Kahit ako nagulat dun sa may marami palang shows na ipapalabas sa Netflix. Andun pa nga sila Jody Santa Maria, hindi ko na-mention sa previous vlog ko, sina Jody Santa Maria, si Ma'am Rica Peralejo, at marami pang iba mga kasambreros, no? So yun po. Tapos major item na tayo ha. Masabi ko na si Alden talaga yung nanalo sa puso, at saka proof ito na talagang special si Alden kay Kath mga kasos. Kasi tingnan nyo ha, yung actions ulit ni Kath toward kay James Reid, no, mga kasambreros, dito nga sa kanilang pag-promote kahapon sa Netflix, no. Talagang walang-wala ito, no, sa kumapa sa closeness sa sariling mundo ng Kathden. May mga times sa sariling mundo, may mga times na sila lang yung nakakaintindi ng kanilang mga sinasabi. Kahit sa mga public interviews. So dito mo talaga makita na may something talaga, no? And they're both single, no? They're both happy, they're both doing their jobs, they're both doing their projects. Kaliwat kanan ng mga schedule, endorsements, no? So kung kaya ako po ay talagang team panatag, no? At saka makita natin yung difference talaga, no? Mga kasambreros ng kaswitan ng Kathden, off-cam and on-cam, no, mga kasambreros. So talagang si James Reid ay alam naman natin na meron na siyang isa pressman. So talagang they know their bounds, no? They know their limits, especially distancing, no? Parang sa COVID, 'di ba? May social distancing. So parang ganoon mga kasambreros, si Kath at saka si James Reid. So sa sa teleserye ay nakita ko doon may isang post na parang post ni Ma'am Naibara yata, no? Sabi niya yung pwede namang parang yung inaantay yata niya, no, inaantay daw ni James si Kath na pwede naman siya mauna. So it's just a matter of friendship, no, mga kasambreros. So makita talaga natin yung pagkakaiba sa premiere night pa lang, grabe, no. Yung tao dito yung sa may yung sa may parang may sariling mundo talaga sila. May mga times na may sariling mundo sila mga kasambreros. So talaga nagka-developan sila, no, sa Hello Love Goodbye at Hello Love Again mga kasambreros. So ngayon ay talagang parehong single, si attorney at si client. So walang Mayor Mark Alcala. Sa mga naniwala kay Mayor Mark Alcala, tapos walang umaamin, ay sorry po, no, team panatag kami mga kasambreros. Hanggat walang umaamin, hanggat walang naghahayag ng kanilang mga sides, no, ay team panatag pa rin po kami. Hindi po kami matitinag. Not unless, no, na si Ma'am Catherine at saka si Alden or si Mayor Mark na talaga ang umamin, no. And nakita natin, 'di ba, parang walang epekto yung video na lumabas na peke naman pala, ay walang epekto sa career at saka sa endorsements ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden. So nakakatawa kasi after nga nung 'di ba, after nung lumabas yung video, pagka parang 2 days after ay nagkaroon ng signing of contract pa si Ma'am Catherine sa TCL. So parang patunay na walang effect, no, mga kasambreros, yung dito walang epekto yung mga issue kay Mayor Mark Alcala mga kasambreros sa career at sa endorsements ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So even, no, kay Sir Alden, so walang naisip ko ano kayang reaction niyan. Ano kayang reaction ni Sir Alden nung luwabas yung peke na video with Mark and Catherine mga kasambreros. So wala lang, naisip ko lang, no, mga kasambreros, wag na natin bigyan na masyadong
emphasis, no, mga kasombreros. So yun po. Talagang si Alden lang, no, at wala nang iba na nanalo sa puso ni Ma'am Catherine para sa ating mga Catinatics. Sa mga ayaw ay hindi ko po kayo pipilitin, ha. Basta kami ay Team Panatag, mga kasombreros and mga Catinatics. Team Panatag, Catherine lang sa kalam, this 2026 and forward. So yun siya, mga kasombreros, no. Sa mga ayaw ay okay lang. So yung premiere night talagang grabe, no. Yung premiere night parang hindi mahiwala yung kanilang mga kamay, mga kasombreros, no, nung premiere night. Kahit na hindi premiere night, no, talagang may sarili silang mundo minsan, at sometimes sila lang yung nakakaintindi ng kani-kani mga sarili kani mga language, no. Parang may sarili silang mundo at may sarili silang lengguwahe minsan, mga kasombreros. So language of love, mga kasombreros. So yun po. Tapos ito inangkin ito pa ay fan-made lamang, mga kasombreros, na video, no. Try kong play ito mamaya. Sabi kasi dito sa sinasabi ni Alden, sabi niya, "Wag mo silang pansinin", sabi. Tapos may babaeng nagtanong na bakit, sabi ni Alden, "Kasi inggit sila", sabi ng babae. "Why?" sabi niya, "Kasi akin ka", sabi nga. Tapos happy si Alden. Tapos doon sa dulo ay nilagay ng isang fan yung picture ni Ma'am Catherine. So parang inangkin niya kunwari, mga kasombreros, "Kasi akin ka", no. Pero ito pa ay fan-made lamang, ha, ginawang video, mga kasombreros. So dito hindi po ito directly nakatuon kay Ma'am Catherine, pero syempre, no, para nakakatuwa lang na may isang fan na gumawa dito, mga kasombreros. So Catherine lang sa kalam. Alright, so yan lang actually, ha, sa ating Catherine at Donbell items. Sana po ay, so pe-play ko po ito, yung kay Alden, at saka ano pa ba yung pe-play ko dito. Tapos itong kay Ma'am Rica Peralejo, pe-play ko rin po, no, kung gusto niyo pong pakinggan, mga kasombreros. So yun lamang po, no, enjoy watching these videos, at of course, ang salita ng Panginoon na napakahalaga po sa ating buhay at kaluluwa. So yun lamang po, and then enjoy watching these videos, at isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Huwag mo silang pansinin. Okay? Bakit? Kasi inggit sila. Why? Kasi akin ka. Ano man sabihin sa atin ng iba. Personally, I've been away from TV and movies for like more than a decade. Welcome back. Thank you. And the very first thing that came to me after those years, no, was actually this project. When the Red told me that he had the plan of doing this with Netflix, I said, of course, I would like to do it because I would be reunited with people I've known for like all my life. I've known them when I was just like 14 years old, and I am now 24. 10 years out of retirement. 90s people know I'm lying. But yes, that's a very big part of why I said yes. And also, just to be part of Netflix. You can just imagine how my voice screamed when I said, Mama is going to be on the Netflix original. Yeah! Napakapuno ng pag-ibig ang ating Word of God, mga kasombreros. Ang title po ay Tinubos na Tayo. Isaiah chapter 43 verse 1, "But now, thus says the Lord," ang Diyos po nagsasalita sa pamamagitan niya Prophet Isaiah, "Who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel, fear not," huwag daw tayo matakot, "for I have redeemed you." So ito pala, tinubos tayo, mga kasombreros. "I have called you by your name. You are mine." No, sinasabi ng Panginoon sa kanya mga piniling tao na mga Israelites, mga kasombreros. So mga Israelita po ang piniling tao ng Diyos, no, the chosen nation, the chosen people of God. Pero tayo ngayon na nananampalataya sa Kanya, nananalig sa Kanya, meron tayong personal na relationship sa Panginoon, ay kabilang tayo dun sa mga tinawag niya, mga kasombreros, na hindi part ng Israel community o hindi part ng Israelites, mga kasombreros. So dito sa isang kaso,
kunwari nakaswan tayo, parang tayo po ay na convicted, no, or hinatulan na kriminal na pumatay, for example, basta nakulong tayo mga kasombreros, nagnakaw tayo ng malaking halaga. Alam niyo, minsan natatawa ako sa mga memes, sa mga funny videos na ina-upload ng mga Pilipino when it comes to injustice, no, dito sa atin, na kunwari pag nagnakaw ka ng 1 kilong bigas o 2 kilong bigas, nagnakaw ka ng sardinas, nagnakaw ka ng yung maliit na halaga ba, no? Sabi, pag nanakaw ka ng sino to? Nahuli namin, nagnakaw ng 2 kilong bigas. Ikulong yan, sabi ng mga pulis, no? Sabi ng mga otoridad. Tapos, nung nahuli na si si Martin Romualdez, yung mga politiko na na magnanakaw, sabi na, ano yan? Nahuli namin, nagnakaw ng 1 billion, 1 trillion. Wag mo na ikulong yan, iimbestigahan pa muna natin. So parang ano lang ba, parang comedy na may sense at may truth mga kasombreros, no, na minsan ay hindi patas ng hustisya when it comes to malalaking isda, no, malalaking tao sa society, sa gobyerno, versus doon sa mga taong ultimo mga kasombreros na nagkasala. Well, of course, no, yung pagnanakaw naman talaga ay masama. Sabihin ba natin na 1 kilo, 2 kilo, or mangga ba dyan, no? Pero yung yung justice system, no, mga kasombreros, nagpapasalamat nga lang tayo ay meron pang Korte Suprema. So dito mga kasombreros, no, parati nating isipin na tinubos tayo kagaya ng isang nakakulong, convicted kunwari tayo na kriminal, tapos sinatulan tayong makulong ng 5 taon, 10 taon, 20 taon, 40 taon na masaklap, no, kapag tayo po ay hinatulan na makulong ng ganoong katagal mga kasombreros sa kulungan. So alam ko yung yung graft and corruption, yung plunder, alam ko yun, matagal-tagal yun mga kasombreros, not unless magkakaroon ng tawag dito ng piyansa. So ang nangyari sa atin ay may nagpiyansa para sa atin mga kasombreros, no, tinubos tayo ng Panginoon. So actually sa verse nito lang, sa Isaiah chapter 43 verse 1, pasensya na po kayo, may video okay mga kasombreros. Dito lang sa verse nito, ang dami nating pwede matutunan. Sabi dito ng Panginoon, no, ginawa tayo ng Panginoon, no, ginawa tayo ng Diyos, no, He created us and He who formed you, no, hinulma tayo, no, finorm tayo ng Panginoon mga kasombreros. And sabi niya, huwag kayo matakot, no, wag kasi tinubos ko na kayo, pinyansahan ko na kayo, no, kasi nga tipong ikukulong na kayo pero binayaran ko, no, and that's sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Jesus mga kasombreros, na siya po ay nagbayad ng presyo, no, mga kasombreros, para sa ating kasalanan na dapat tayo ay nakalagay doon. But out of His great love mga kasombreros ay tinubos niya tayo, no. Kumbaga pa tayo yung deserving dapat na ipako dun sa krus, pero dahil sa dakilang pag-ibig, no, pagsintang wagas mga kasombreros na hindi nagwawakas, ay ang kanyang anak, ang kanyang ginawang pambayad na kaisa-isang anak, no, bugtong anak, at inibig pa niya mga kasombreros. So isa pang nakakaano dito, yung nakaka-amaze na katotohanan mga kasombreros, sabi ng Panginoon, no, I have called you by your name, no, di ba, pag tinatawagin pa natin na kunwari nasa crowd tayo, Dennis, di ba, pag tinawag yung ating pangalan, parang napaka significant, no, ng ating pakiramdam mga kasombreros, na may tumawag sa akin, sino kaya yun? Kaya sabi na, Virgie, o Roberta, o di ba, parang pag tinawag yung pangalan natin ay talagang so how much more kapag tinawag tayo ng Panginoon sa ating sariling pangalan. Grabe, no, ang sweet, no, kasi ang Diyos mismo nagtawag sa atin ng ating pangalan, hindi lang tao. So ibig sabihin, kapag tayo pa tinawag ng Panginoon sa ating sariling pangalan, hindi man natin naririnig yun mga kasombreros sa literal, pero kunwari tinatawag tayo na magsimba, tinatawag tayo na maglaan ng panahon sa kanya sa panalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, sa paggawa ng kanyang kalooban. So yun po mga kasombreros, no, kapag tayo po tinawag, it's something special, okay? Hindi tayo karapat-dapat, pero tinawag niya tayo according sa ating pangalan or sa pamamagitan nating pangalan. So yung binigay na pangalan yung pinigay na pangalan sa mundong ito, no, apelyido natin, for example, Dennis Villan o Roberto Gallegos, Consuelo Gallegos, and so on mga kasombreros. So parang pag tinawag tayo, it's grabe, no, tinawag ako ng manilikha,
Tinawag ako ng creator of the heavens and the earth, ang lumikha ng universe, ang lumikha ng mga karagatan, ng mga kabundukan, and so on. So, ang pa yung ultimate creator. Tinawag ako sa aking pangalan. It's something na, kapapa, di ba, nakaka-overwhelm. So, ganun yung term, mga kasembreros. God speaks tenderly to His chosen people in Isaiah chapter 43, verse 1, offering them comfort and assurance in the face of fear and uncertainty. He begins by calling them by name. So yun sabi natin, no, tinatawag sila according sa kanilang pangalan isa-isa, indicating a personal and intimate relationship with each individual. So grabe, no? Alam ng Diyos yung ating pangalan, saan tayo nakatira, iniisip natin, and so on. God affirms His unique and unconditional love for His people by proclaiming, I have redeemed you, so I have called you by your name, you are mine. So, parati natin isipin na tayo po ayan, kapapagmamayari tayo ng Diyos, okay? Inaako tayo ng Diyos because in the first place ay nilikha niya tayo. Sino bang lumikha sa tao? Sino bang lumikha sa sangkatauhan? Sino bang lumikha sa mga bagay sa mundo ito? Mga bundok, dagat, mga hayop, no? Yung mga parang, yung forests, yung mga halaman, prutas, gulay, and so on, mga kasus, para meron tayong makain bilang tao. So si Lord, mga kasus, He's the ultimate creator, and yet tinubos niya tayo, tinawag tayo sa ating sariling pangalan. That's somehow overwhelming, no? This declaration serves as a powerful reminder that we belong to God and are cherished by Him. So talagang ano tayo, minahal tayo ng Diyos, mga kasembreros, no? He cherishes us, hindi lamang doon sa paglikha na, syempre sa paglikha sa atin talagang given na yun. Nilikha niya tayo out of love, no? He wanted to express love, so He created us, no? According sa kanyang likeness, according sa kanyang image, no? May mata, may ilong, may katawan, may kamay, and so on. So according sa kanyang likeness. Grabe, no? Isaiah 43 verse 1 is set with the larger framework of the book of Isaiah, which addresses the people of Israel during a time of exile and hardship. So kung tayo po ay nasa situation ngayon ng pighati, ng problema, ng challenge, mga kasembreros, this is the right time na i-remind natin yung ating sarili ng Diyos po natin na hindi nagpapabaya. Tinubos na tayo, He redeemed us, no? Maaring tayo po ay nagugulumihanan, tayo po ay nahihirapan ngayon sa ibang aspects ng ating buhay. Parati natin i-remind yung ating sarili ng salita ng Panginoon by reading His Word, no? Prayer, mga kasembreros ng Diyos natin, ay may napakaraming pangako sa Biblia. Talagang inaantay lang tayo sa sumunod at magbasa so that we can be reminded one more time. Yes, the verse in Isaiah 43 verse 1 assures us of God's promise to be with us, to protect us, and to guide us. This verse reminds us that even in the midst of challenges and difficulties, we can trust in God's presence in our lives. We are invited to place our faith in God's promises, knowing that He will be there to lead and support us along our journey. So reflecting on this verse encourages us to have a steadfast trust in God's protection and guidance. So kailangan meron tayong steadfast, immovable ba na tiwala na kahit may problema tayo. So actually pag problema tayo, mas lalo dapat tayong dumulog sa Panginoon, no? Kasi yung time na down tayo, and we have nowhere and nobody to find, to count on to seek help, mga kasembreros, only God. So we can find comfort in knowing that God is constantly watching over us, shielding us from harm, and providing the direction we need. We can move forward with confidence by holding on to this promise, knowing that we are under the loving care of our Heavenly Father. So parati nating tatandaan na kapag ang tao wala ng direksyon, wala ng hope, wala ng pag-asa, wala ng ilaw na nakikita, delikado yun, no? Kung kaya sa Diyos natin hanapin at hanapin at danasin, no? Ilong natin, mga kasembreros, yung pagkalinga, yung proteksyon, yung safety ng ating Panginoon na libre naman niyang binibigay sa atin. Talagang manalig lang tayo at magtiwala sa Kanya. So sa final thought natin, you are like a key employee whose name the CEO knows personally. So imagine that feeling of being handpicked because of your unique value.
So parang yung isang sa kumpanya daw ay pinili tayo ng CEO, no, ng presidente ng kumpanya. So that's something, 'di ba? Parang unique yung value. Kasi sa dinami-dami ng mga empleyado ay tayo po ang pinili ng CEO or Chief Executive Officer para maging maging assistant niya, for example, or makilala niya personally, mga kasembrero. So ang CEO na yun ay walang iba kundi ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, mga kasembreros, si God. So that's overwhelming, very touching, mga kasembreros. Pero yung touching na ito, yung overwhelming feeling ay tumbasan natin, no, ng pananampalataya, tumbasan natin ng pananalig at pasasalamat sa Kanya always and always ng ating buhay, mga kasembreros. Alright, so kaya parati natin isipin na tinubos na tayo ng Diyos, no? There's nothing to fear. May takot tayo at times, yes. Pero wag tayong malugmok doon, mga kasembreros, kasi ang Diyos natin ay talagang andyan lang, no? Tayo lang po ang inaantay. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, and tapos right mindset, no, right belief, right trust, mga kasembreros, right thinking ng Diyos po natin ang nagtubos sa atin mula sa tiyak na kapahamakan at kasalanan. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray. With the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.